Hello! Magandang umaga mga kaibigan o mga tropa. Ito, may nag-request on board. Kasi, tuloy na kailang kontrata na to. Nag-request ng syempre, stepping up position, looking forward to get promote. So, i-guide ko muna kung paano ba mapopromote ang isang security staff for personnel or regarding security. So paano maging senior supervisor, paano maging supervisor, paano maging team leader, so paano maging supervisor or maging tumaas pa. Ito muna sasagutin ko kasi nakailang request na to. So nagka-oras ako ngayon, dito ako ngayon sa Cavite. Hindi na masyado mainit. So wala ako ngayon dun sa sa unit sa Maynila. Dito di masyado mainit. Okay lang. By the way, kung target nyo pala is promotion, so lagi nyong tatandaan, huwag nyong babaguhin yung kasipagan nyo, yung volunteerism na tinatawag natin. Minsan sobrang nasa oras na trabaho pa kayo, okay yun. May mga utos kasi yung mga amo dyan na kinakailangan matapos, magawa, nagpapatulong, tulungan nyo. So higit sa lahat, tulungan nyo yung kasamahan nyo kasi aangat ka sa posisyon dahil sa kanila. So ibig sabihin, kung maayos kang kasamahan sa pamamalakad at magtrabaho, susuportahan ka ng mga kasamahan mo. Hindi ka niyan hihilayin pababa. Hindi ka niyan nilalaglag. May pakita mo pa rin yung yung pagiging humble mo, na hindi ka proud, na hindi ka... So ipakita mo lang yung sipag mo kumpara sa sipag nila. Ang importante diyan, di ka naman diyan sinasaktan, hindi ka naman diyan binubugbog eh. Huwag maging masyadong balat sibuyas diyan. Kung alam mong nalalamangan ka lagi ng mga kasama mo dyan dahil laging ikaw inuutosan, okay lang yun. Ang importante, lahat ng utos nila kaya mong gawin. Pero sila, pag sila inuutosan, humingi ng responde sa iba kasi karamihan niya sa mga palautos di kayang gawin yung trabaho. Saka mga tamad. Huwag mo silang gayahin. Ito ang lagi mong tatandaan. Lagi niyong tatandaan. Kung kayo may target na promotion, hindi nyo kailangan magsipsip. Makikita ng mga amo nyo dyan, kusa, kung gaano kayo kasipag, kung gaano kayo katyaga, at kung paano nyo gawin yung mga bagay na inata sa inyo ng mga supervisor, or assistant manager, or yung manager, o yung hepe nyo dyan, o yung officers ninyo. Kung paano mag-communicate sa ibang department, kung paano mag-implement ng mga policies, mga procedures, standing orders, mga fleet regulations, mga security protocol, captain's order, staff captain order, o request orders ng ibang head of the department. So, kailangan, alam nyo yan, kailangan marunong kayo makipag-usap sa mga ibang department, ibang staff, ibang officers. Iwasan maging rude. Iwasan sumagot ng mga pabalang. Maging professional. Kasi ang pagiging security nyo dyan is, kayo? Kayo yung shock absorber ng operation dyan. Lahat ng issue dyan, problema, unang iniisip dyan, kayo ang tatawagan. Subukan mo, merong isang insidente dyan sa onboard. Kinaka-duty kayo o hindi. Kung kayo kapitbahay or neighboring cabins dyan, kayo ang unang tatawagan dyan, security. Di naman yan may sunog or may anumang insidente dyan, tatawagan is kusinero or waiter. Hindi. Everyone are responsible to response. Kaya lang, ang laging unang-unang tinatawagan dyan is security. Then bridge. So yung bridge, yan ang command control. Command and control ng lahat na doon tumatawag sa lahat. Minsan
ang telephone number ng bridge. Kailangan ma-memorize ninyo. Kinakailangan yung telephone number yung security on duty. Kaya ma-memorize ninyo. Yung fire team. Alam niyo yung call sign, alam niyo yung numbers, alam niyo yung locations. So kung nag-aim na kayo ng promotion, dapat marunong na kayo sa incident response. Paano? Ano ang importante sa pagresponde ng isang incident? Pag naitawag sa inyo o inutusan kayo, lagi nyong tatandaan ito. Kasi kasama to sa training namin sa US. May mga advanced training kami kung paano yung response. Una, anong oras sa iyo ni-report? Or anong oras mo na-receive yung tawag? Halimbawa, makinig. Yung mga for promotion dyan o yung mga on-board dyan. Kung hindi pa naman kayo nakakapag-handle ng mga incident o response, hanggang crowd control lang kayo, makinig. Kasi kasama ito dyan na kailangang mamaster ninyo ang response. Kasi konting pagkakamali nyo, tipok kayo dyan dahil kayo ang pulis dyan sa barko. Hindi puro mama, papa, hindi puro tawag sa kung kani-kanino. Commanders, always inform. Pero, since naatasan ka, alam mo ang basic security, procedures, i-apply mo yung training nyo sa barko, hindi yung training sa Pilipinas. Nakakatulong ang training nyo sa Pilipinas, dyan sa barko, kasi stock knowledge yan. Okay? Pero pag binasa mo yung policy sa onboard, yung proper assessment, hindi kayo magkakamali. Kinakailangan ng mga may checklist kayo. Gumawa kayo. Kung kayo naman ay mag-supervisor niya o nag-team leader na, gumawa kayo ng sarili nyong checklist. Sa response. Ang kinakailangan dyan, yung unang receive mo ng tawag or auto sa'yo, dapat ma-note mo yun. Halimbawa, tinawagan kayo ng hepe mo na, Mr. So-and-so, can you take the statement of Mr. John? Go to this department, speak to the supervisor, and obtain statement. Ngayon, yan ang unang ang information na nakuha mo kung anong oras sa'yo yan ni-report. Okay? Tinawagan ka, halimbawa, 9:10 mo na-receive yung tawag, at about. Diba? Papasok na yung basic knowledge mo sa report. At about. 9:15 a.m. Receive instruction from my chief. Diba? Ayan. So, bago ka gumalaw, sulat ka muna ng time, ng bullet point mo doon. Gawa ka muna ng bullet point mo. Time response. Kasi pag gumawa ka ng synopsis dyan, gumawa ka ng incident report, lahat yun itatanong, lahat yun ipipild up mo doon sa platform na automatic dyan on board. Okay? So, halimbawa, pag-alis mo pagka-receive mo ng tawag, anong oras ka pumunta doon sa scene or sa tao, din yung oras ng pagkuha mo ng statement, doon sa tao, at saka doon sa sa book mo na sinusulat, dapat mag-match. Kung anong oras siya nag-umpisang magsulat ng statement, anong oras ka nag-umpisang kumuha ng statement sa kanya, sabay kayo. Huwag nyo i-fabricate kasi magkakaproblema kayo kung ipapabricate nyo yung oras. Halimbawa, kumuha ka ng statement is dapat 10 o'clock in the morning. Tapos, tinamad ka, nagutom ka, kumain ka muna, tapos alas 12 ka na natapos ng kain. Tapos, kumuha ka ng statement sa kanya is 12 o'clock, 12:30. Ngayon, habang nagsusulat, sinabihan mo yung subject na gawin mong 10:30 yung statement kasi kumain ako Pagtatakpan mo yung oras mo na nawala, magkakaproblema ka kasi unang-una yung lugar na pinagkunan mo ng statement is
public. Ibig sabihin, covered yan ng CCTV. Di ka naman pwedeng kumuha ng statement sa loob ng kabina mo. Di ba? Pwede kang kumuha ng statement sa loob ng kabina niya, pero kinakailangan meron kang witness. Kasi makikita ka rin doon sa alleyway, pagpasok mo, anong oras ka dumaan, pumasok doon sa kabina ng subject, ng witness. Sabihin mong pumasok ka doon is 12:30, pinasusulat mo ng 9:30. Pag nag-review ng camera, yung time frame, mahirapan kayo maghabol. Mahirap i-fabricate. Kaya, right there and then, yun ang gagawin yung report. So, ngayon, pag gumawa kayo ng report, kasi papasupervisor na kayo eh. Pag gumawa kayo ng report, huwag niyong habaan. So, alam niyo naman yung basic reporting ng 5Ws and 1H. Pagdating doon, ganun din yun. Huwag niyo nang ikwento lahat. Halimbawa, meron kayong missing wallet. O kaya, domestic fight. Parehas crew to crew or passenger to passenger, nagkaroon sila ng away. Ganito ang gagawin nyo. Hindi kayo doon investigador para mag-mediate doon. First response, na pagdating nyo, let's say nagkakaroon ng commotion, mayroong arguments, or may physical fight, may altercation, ano ang lagi nyong gagawin? So, siyempre, de-escalate the situation. How do you de-escalate the situation? Kumuha ka ng backup, try to stop the fight, or kung nagtatalo lang naman, you separate them. Palagi niyong isi-separate. Kasi, di nawawala dyan ang away sa barko kasi meron dyan may mga family, mga misunderstanding, mga passenger to crew, vice versa. Eh, pag mga nakainom na yan, dumarating talaga yan sa over the limit, magkakaproblema. So, ang gagawin nyo dyan is to de-escalate the situation. Huwag kayo makipagsuntukan sa pasahero. Wala naman yung mga baril eh. Worst case scenario, meron yan, mapulot yan ng mga baso, mga bote, o kung ano-ano. Pero, hindi naman yan nakamamatay. Gagawin nyo lang naman is, wag lang maging OA yung response ninyo kasi, hindi naman kayo kalaban yan. Naging kalaban kayo niyan kasi siyempre, you stop them from doing something. You stop them to kung gusto nilang makipag-away sa ibang pasahero. Pero sumatotal dyan, kailangan i-restrain nyo yan kung talagang out of control. Kailangan stop nyo dyan hanggat maaari, pakiusapan nyo lang. So laging open palm. Pag nakikipag-usap kayo sa pasahero, huwag kayo nagaganon. Unwelcome yan. Open palm lagi, nasa baba yung kamay. Maging maayos yung pagsalita. Kahit yung English mo bako-bako, liko-liko, basta naiintindihan, go yan, okay yan. Di kailangan doon ng perfect English, kailangan doon naiintindihan lang. Kahit sa report, di kailangan perfectin, kailangan naiintindihan lang. Dahil walang master dyan sa reporting, hindi ka naman nag-aaral ng master in English o paano. Basic requirements lang tayo. O kung may mas magaling sa English na kasama, gamitin nyo yun para yung English i-correct. Kasi iba-ibang lahi, hindi natin first language is English. Okay? So, ang gagawin nyo dyan, lagi sa response, kayo magsusupervisor is first, your response, inform your officer. Sabihin nyo, chief or officer or sir or supervisor, pupunta ako doon sa area. Aalamin ko kung anong meron at pupunta ko at sasabihin ko sa inyo. Pero pag may call ng share call or code share or security call or mayroong iba-ibang call sa inyan, ano man ginagawa mo, leave. Go to the scene. And you will see the situation. Huwag kayong mag-pretend. Huwag kayong mag-predict. No prediction. Punta nyo yung area, alamin nyo. Example, sa prediction. Tinanong ka ng amo mo kung dumaan si kapitan. Halimbawa sa'yo, naka-duty ka sa gangway, doon sa mismong shell door, ibig sabihin doon sa pintuan ng barko. Tinanong ka, dumaan ba si captain?
nangarag ka eh. Mag-iisip ka ngayon kung sasagutin mo o hindi. Ang gagawin mo is, sir, parang nakita ko dito eh. Baka nandito, baka nandyan. Huwag niyong gagawin yung baka. Huwag kang magsasabi ng siguro. Pag doubt ka sa isang bagay, sabihin mo no. Hindi ko nakita, sir. Di ko, sir, nakita. Sir, di ko alam. Pag sinabi mo yan, sir, di ko nakita. Sir, di ko alam. Sandali, sir, itatanong ko sa kasama ko. Laging mayroon kang follow-up answer. Pag nagsabi ka pag tinanong ka, nakita mo ba si Kapitan? Yes, sir. Saan punta? Dito, sir. Mga alas 10:30. Andito, sir. Sure ka na nakita mo. Nang matawa talaga. Pero kung mag-ano ka lang naman, magkukwento ka lang naman, mamaya nireview sa CCTV, di naman talaga dumaan, nangarag ka lang, wag na wag mong gagawin yan. At very typical sa Pilipino, yung pag binigyan ng instruction, sasabihin nyo muna lang, yes, umuoo ka, kahit di mo naintindihan yung instruction, baguhin mo yan. Hindi uubra. Hindi uubra. Ngayon pa lang babaguhin mo yan. Anumang bagay na di mo naintindihan, repeat them. And 10 times. Intindihin mo, bago ka umuo. Kasi normal yan. Mangyayari at mangyayari yan sa iyo. Maniwala ka sa akin. Pag di mo naintindihan ang isang bagay, wag na wag kang sasagot ng oo. Alalahanin mo yan. Pauli-ulitin mo yung tanong. Okay? So ngayon, pangalawa, pag marunong ka na o kumuha ka na ng marunong ka na gumawa ng statements, ng mga magkuha ng statement, mag-file ng kumuha ng mga sumagot ng mga tanong kasi tatanungin ka ng witness or ng taong kausap mo kung ano yung sasabihin, isusulat nila doon. So dapat lagi kang mayroong hawak-hawak na papel, gumawa ka ng sarili mong guide ng 5Ws and 1H. Kasi hindi lahat ng crew members, hindi lahat ng passengers marunong magbigay ng statement. Kasi pag binigay mo yung papel, yung statement form, binigay mo yung ballpen, sasabihin nila, what do you want me to do? Siyempre, sasabihin mo, sir, please write your statement regarding the incident happened outside the ship or inside the ship or inside your cabin or among you. Both of you. Kasi minsan may family dyan. Kailangan kahit away mag-asawa dyan, pinakikialaman ng security pagka nakaka-istorbo na. So lagi mong i-guide sila. Sir, first, what happened? What time was that? So laging ganon. Unahin nyo lagi yung oras. And what happened? Tapos, isusulat niya yan. Pakwentuhin mo siya. Ngayon, basahin mo ulit. Ngayon, mag-repair ka doon sa, sa 5Ws and 1H. Kung may kung may kulang pa, mamaya walang location. Ano yung mga equilibrium nun? Ano yung mga contents na nawawala? Yung demand niya. Para di ka paulit-ulit pabalik-balik. Kasi mamaya, pag binigay mo sa IP mo, pa-supervisor ka na nga eh. Tapos kulang-kulang yung report. Di ka marunong kumuha ng statement. Sasabihin ka niyan, ng hipi mo, di ka marunong kumuha ng statement. Kasi bakit? Wala kang basis. Di ka nag-repair doon sa 5Ws and 1H mo. Dapat ginaid mo yung kausap mo kung ano mga dapat isusulat. At huwag mo siyang i-guide kung ano ang dapat niyang isulat doon sa may galit siya sa asawa. Huwag mo siyang regarding doon sa complaint niya sa kanya yon. Ang lagi mo siyang i-guide, time, what time was that, madam or sir? What happened? Please write. Write down what exactly happened. Pagkatapos yan, when was this incident occur? Or saan ito nangyari, ma'am? Okay po ba kayo? You write it down there.